ito ang problema. Bakit maraming Pilipino ang kulang o walang retirement fund? Okay, bakit kaya? Sige, Bag. Parang ang thinking ko is the urgency trap sila kasi gusto lang nila makasurvive sa araw. Okay. Okay, so tama yun, ano? Kasi yung urgency na yung present problem nila ang kanilang tinatry isolve. Kasi ito yung mas mahalaga, yung current situation eh. Okay, ano pa? Ano pa kaya? Okay, o, iyan na natin. O, sige. No education, so walang nagtuturo sa kanila. Okay, walang education. Okay. Akala sir nila is malaki yung pera ang kailangan nila para magsimula ng retirement. Okay, akala nila masyadong malaki yung pera na kailangang ilabas, kaya nadi-discourage sila na simulan. Okay? Okay, isa-isahin na natin. Number 1, walang malinaw na target number. Anong ibig sabihin nun? Mahirap kasi invest tayo ng invest, tas wala tayong goal. Kung wala tayong goal, para tayo nagda-drive sa dilim. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Dapat meron tayong number na tina-target. Bawat isa sa atin, iba-iba ang number. Dahil iba-iba ang sitwasyon natin. Iba-iba yung lifestyle na gusto natin pag nag-retire tayo. Okay? Yung iba, simple lang ang gusto. Yung iba, gusto nag-holiday. At iba-iba din yung edad nyo. So, madaming kino-consider. So, dapat may number kayo. Number 2, hindi na ko consider ang inflation. Okay? Meron akong alam. Okay, kung magre-retire ka 10 years or 20 years from now, sa tingin mo magkano kailangan mong pera? Mga 9 million, 10 million. Kung humuhugot sila ng numero sa ere, okay, na walang basihan. Hindi ganun ang retirement planning. Ang retirement planning, merong basihan kung ano dapat ang numero nyo. Mali ang expectation sa return. Yung iba, nag-invest dito, halimbawa, mag-invest ako sa Pag-ibig MP2, 7% na return. Hindi nila kino-compute na yung 7% kaya bang maabot yung inyong goal. Kasi baka hindi kaya dahil maliit. Kaya siguro yan kung bata pa kayo. Pero kung kayo ay nasa 30-40, baka ang 7% na return per year, hindi yan kaya para maabot ang inyong retirement goal. Strategy doesn't match the goal. Anong ibig sabihin nun? Madami akong nakikita sa Facebook. Dividend investing. Sino ang mahilig sa dividend investing dito? Okay, may konti. Dividend investing. Bakit gusto mo ng dividend investing? May sure na papasok na pera. Okay. Ano pa? Wala na? O sige, pagkatapos magpaparaffle tayo. Ang problema sa dividend investing, may pumasok na pera pero bumabagsak naman ang stock price. Okay ang dividend investing kung MP2. Kasi yung MP2, guaranteed yung inyong puhunan na hindi bababa. Pero sa stock market, hindi guarantee na hindi bababa ang inyong kapital. Pero medyo mahabang discussion yung dividend investing na yan. So, yung iba, focus sa dividend investing, pero in reality, hindi naman nila makukuha yung goal nila. Okay? Masyadong maliit yung performance ng dividend. Hindi consistent ang hulog. Mahirap talaga to kasi minsan may mga emergency, okay, na kailangan mong unahin yon kesa mag-invest kayo. Mamaya bibigyan ko kayo ng strategy para maiwasan yon. Okay? So dapat consistent ang inyong investment. Ginawang ATM ang investment. Okay? Nag-invest, kumita ngayon, tapos ibebenta, gagamitin. Tapos, may konting natira, invest ulit, kumita, gagamitin. Yung retirement fund mo, hindi nag-grow kasi wini-withdraw mo. So, dapat consistent na nag-save at nag-invest pero hindi nyo dapat ginagalaw. Walang emergency fund o insurance buffer. Kung wala kayong emergency fund at mayroong nangyaring emergency, baka mapilitan kayo na ibenta yung inyong stocks. Mamaya, sasabihin ko ulit, na very critical, bago mag-invest, dapat may emergency fund. Ganon din ang insurance. Kasi pag kayo ay nagkasakit o na-aksidente, wala kayong insurance, baka ibenta nyo ang inyong retirement fund. Mga dalawa na lang. Behavior mistakes. Okay, may panic selling. Okay, bumagsak ang stock market. Naku, ayoko nang malugi. Sinasabi nila, protect your capital. Pag sinabing protect your capital, instead na malugi pa ng malugi, ibibenta ko na, maski na may lugi ako ng kaunti kasi baka lalong bumagsak. So sa aking tinuturo, yung selling is a no-no unless you satisfy certain requirements. Okay? We invest for long term. So ang selling, most of the time, wala yan sa isip ko. And then number 9, na-underestimate ang healthcare
at longevity. Anong ibig sabihin to? Nag-invest kayo ngayon, okay? Halimbawa, 60 years old na kayo, meron na kayong retirement fund. Pero, yung retirement fund nyo ay good for 15 years lang. Nabuhay kayo ng 20 years. Hindi nyo na-expect, mas mahaba ang aking buhay. After 15 years, wala na. Titig na lang tayo, magtititigigan na lang tayo kasi wala na ang pera natin. So, importante na i-consider yung inyong health. So, yung next na ipapakilala ko sa inyo ay isang magsasaka. Okay? Farmer. So, kung ang magsasaka ay kaya mag-invest, kaya nyo rin mag-invest. Okay? Ang pangalan niya si Jen Claro Balanay. 3 beses na namin siyang feature sa Retironaryo. Ito, si Jen Claro Balanay. Siya ay 42 years old. Meron pa siyang 18 years to go. Nagsimula siya mag-invest noong June 2023. So, ilang taon na? Mag-2 years. Number of years, 2.64. Ang monthly ni-invest niya ay nagsimula siya ng 1K, ngayon 2,500 na. Ang total na invest niya na ay 67,000. Naka-invest din siya sa Atram Global Technology Feeder Fund. At ang kanyang portfolio as of February 17 ay 86,000. So, kumita na siya ng 29%. Ang compound annual growth rate niyan ay nasa 21.35%. Okay? So, medyo malaki din. So, pakinggan lang natin saglit si Jen Claro. Hello everyone! Good day po sa ating lahat. Ako nga po pala si Jen Claro Balanay, 42 years old, married po at ang aming hanap buhay po ay isang farmer. Ang layunin ko po kung bakit pumasok po ako sa investment, na gusto ko magkaroon ng investment for retirement plan po, kasi ayoko po kasing dumating yung araw na magiging pabigat po ako sa aking mga anak. Ayoko din po naman na inuobliga sila na kailangan nila akong tulungan sa pagtanda ko or need talaga nila ako suportahan kumbaga, kaya talagang ninanais ko na magkakaroon ng investment. Tapos nung araw talaga wala pa talaga akong idea about sa mga investment. Nag-scroll po ako noon sa Facebook. Tapos nakita ko yung Retironaryo na may topic sila ni Sir noon at ni Ma'am Mimi about sa investment at saka yung pa-retirement plan. Kaya ayun, nag-follow agad ako kanila ni Sir. Tapos nung araw din na yun, talagang minisage ko si Sir. Sabi ko, Sir, wala naman talaga akong idea. Kung pwede po, pa-mentor naman po. Paano mag-start? Kasi gustong-gusto ko po talaga magkaroon ng retirement plan para sa amin ng aking asawa. At yun, nag-response naman po talaga si Sir. Kaya ayan, nakapasok po ako doon sa investment na tinuturo po ni Sir sa akin. Tapos po noon, nagsimula ako maghulog sa yung tinuro ni Sir sa akin about sa Atram noong June 30, 2023 sa halagang 2,021,225 po. Alam nyo naman po, yung buhay magsasaka, walang consistent na income, walang regular talaga na masabing fixed na talaga yung monthly mo na 20, 30, 40, yung ganon. Hindi po ganon yung mga buhay na namin magsasaka. Kaya maliit lang po talaga yung nailalagay ko. Ngayon, yung umaabot na po yung ng capital ko po na nailalabas. Bali, umaabot na po siya ng 67,000. Tapos, yung halaga naman ngayon, nung halaga na naihulog ko overall is 88,273. Pero yung capital ko po dyan talaga is bali 67. Hindi naman po ako nagmamatter kung ilang percent yung dividend, kung tumaas, bumaba, kasi nga po yung ko po ay for retirement. Medyo hindi pa naman po talaga kailangan kasi 42 pa naman po. At saka nagpapasalamat din po ako kay Sir Jarvis kasi lagi po talaga niya akong ina-update. Sinasabihan niya po ako, kumusta na po yung investment mo? Nakapagpatuloy ka pa ba? Kaya kung minsan parang nawala na sa isip ko, pag nagpaparimay naman si Sir, ayan, binubuksan ko kaagad. Pero never din talaga na
nakasama talaga siya sa list ko na kailangan lagyan ko siya ng amount every month. Consistent lang po talaga at saka self-discipline. Yun lang po. Maraming salamat po. Bye-bye. Jen Claro Balanay. Ang problema ni Jen is medyo maliit yung kaya niyang i-invest. Okay, unlike si Noel, kaya niya mag-invest ng 10,000. Although mas bata si Jen ng 3 years, okay, meron pa siyang time horizon ng 17 years. Pero ang problema niya nga is 2,500 lang yung kayang invest. So, sabi din niya, kaya niyang dagdagan yearly ng 3%. Meron na siyang 86,000 ngayon. Kung ang Atram Global Technology Feeder Fund ay magge-generate ng 15% lang, hindi na 20, 15 lang. Sa tingin nyo, magkano ang final amount? Si Noel kanina ay 9 million. Sa tingin nyo, si Jen, magkano? Magkano? 5? May na rin akong 5. Okay, may... Pink ladies. Oh, pink ladies. Oh, mga magkano, estimate mo, sa tingin mo, magkano ang, kanina si Noel 9 million, 2 million. Okay, sagutin na natin. So, ang final amount ni Jen ay 3.7. Pero tingnan nyo ang total na kinontribute niya is 652. 3.7 ang naging investment. Since maliit ang kanyang retirement fund, ano ang halaga niya ngayon? Okay? So, kukunin natin yung inflation rate niyan. Ang magiging halaga lang niya ngayon per month is 6,400. Kaya ba yan na mabuhay tayo? Baka maintenance lang ay kulang pa. Pero ang kagandahan kay Jen, meron siyang Pag-ibig MP2 na worth 500,000 na yata. Meron din siyang cooperative na investment. So madaming maabilidad to si Jen. Ito ay additional lang dun sa current investment niya. So hindi ako nababahala kay Jen maski na maliit lang yan kasi meron pa siyang ibang investment. Okay, so bago tayo tumuloy, may tanong dito. Di ba may tanong ka kanina? Okay. Hello po. Hello. Yung tanong ko po kasi, ako po ay student pa rin. So, yung retirement fund, yun nga, as said kanina na parang wala pa siya sa utang ko. And more of, interesado ako kung pwede bang maging passive income ang pag-invest sa funds as someone na gusto rin supportahan yung magulang ko currently kahit estudyante pa ako. Okay. Passive income. Anong definition ng passive income? Ito yung meron kang ininvest na pera tapos maski na natutulog ka, may pumapasok. Anong mako-consider nating passive income dyan? Yung mga dividend investing, yung MP2. Ito ay stock investing. So pag nag-invest kayo sa UITF, Unit Investment Trust Fund like Atram Global Technology Fund, you are investing in the stock market. Meron mga UITF na nagbibigay ng dividends. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo na okay pa rin na wag kayo doon mag-invest kasi mga bata pa kayo. Kung ang purpose mo ay para tulungan ng magulang mo, hindi retirement planning yon. You need to have a separate investment for that. Kasi pinag-usapan natin dito for your own retirement. Hindi mo pwedeng kung ang gagawin nyo ay retirement fund, hindi po pwedeng i-withdraw yan. Hindi nyo ibibenta yan kasi ibibenta nyo lang yan kapag nag-retire na kayo at wala na kayong income. Wala na kayong trabaho. Mahina na kayo. Okay? Hindi nyo na kaya magtrabaho. So, yung tanong mo kanina, ibibenta ba? Yung bang tanong mo? Kailan ko mo ibibenta? Okay. Ang sagot, ang tanong niya kasi, kailan ko ibibenta? Ibibenta nyo lang yan kapag kayo ay 60 years old na. Ano pa tanong mo kanina? Hello po. So, civil ko na student. Pero yung question ko po ay, mas okay po ba, since student po ako, hindi ko po ma-manage yung mga ganyang investments and such. Mas okay po ba na mag-invest sa low risk, pero low return siya, and kaysa sa high risk, pero high return na dapat mo ibang i-manage po all the time? If you are investing for retirement at bata pa kayo, isa sa mga worst thing na pwede nyong gawin ay mag-invest sa low-risk investment. Kasi hindi nyo ginagamit yung inyong kaibigan, ang inyong best friend. Time. You need to invest on a high-risk, high-return fund dahil dun mas bibilis ang taas ng inyong retirement fund. Next question mo is, yung estudyante, walang time. Mas simple lang sagot ko dyan. Kung kayo ay may GCash, pwede kayo mag-invest sa GCash. May GFunds, sa GFunds, nandun yung Atram Global Technology Feeder Fund. Hindi nyo kailangang bantayan. Ang gagawin nyo lang,
May cellphone ka? May calendar ang cellphone mo? May alarm ang cellphone mo? Okay, ilagay nyo lang doon. Every first day of the month, bibili ako. Pag nakita nyo yung alarm na yan, bumili ka lang. You will just do the strategy, the cost averaging strategy. Hindi mo kailangan bantayan. Kasi pag titingnan mo araw-araw yan, masistress ka lang kasi taas baba yan. Pero pag titingnan mo yan after 10 years, 20 years, makikita mo, lumago na ang pera mo. Okay, may question ka? Sir, add ko lang din, sir. Oh, sige. Bali, hindi na po mag-calendar. Pag may pasuri naman yung GCash, auto-invest na isa-set. Mayroon para ano po na siya. Dali-diretso na. Wala kang i-worry. Okay, meron palang auto-invest ang GCash. Ang problema lang sa GCash, madami ako na naririnig na laging walang internet yata o merong under maintenance, okay? Pero hindi mo naman kailangang once a month ka lang naman bibili. Hindi mo naman yung titingnan araw-araw eh. Okay, gusto nyo bang matuto kung paano ito gawin? So bago magsimula, kailangan meron muna kayong gawin. Prerequisite. Hindi pwedeng invest ka agad. Number 1, wala dapat kayong bad debts. Ano yung sinasabi ng bad debts? Yung mga utang na may interest at least 6%. Okay? Kalimitan kasi sa atin, pag kinakapos, naglo-loan sa SSS, naglo-loan sa co-op, at nababaon na tayo sa utang. Mas maganda, mabayaran muna yung mga loan na yan bago tayo mag-invest. Kasi kung ang investment nyo o ang utang nyo ay nag-earn ng sabihin mong, kasi yung iba mga 10% ang interest din mga ganyan. Tapos ang investment nyo hindi naman agad kikita yan. So kumita sabihin nyo ng 11%. So 1% lang technically ang kinita nyo. Mas maganda bayaran nyo muna ang lahat ng utang nyo. Number 2, mas maganda kung meron kayong health and accident insurance. Maski na yung pinakamura lang ang kunin nyo. Para just in case na may mangyari sa inyo, hindi nyo gagalawin yung inyong investment. At meron kayo at least emergency fund na 3 months. Mas maganda kung 6 months o 1 year para just in case nga na may emergency, hindi nyo gagalawin ang inyong retirement fund. And then, kung kayo ay married na, o may couple, o may anak na, mas maganda meron din kayong educational fund para sa anak nyo kasi once na dumating na sila sa college o sa high school na magbabayad, baka sabihin nyo wala kayong pera, gagamitin nyo, ibibenta nyo yung inyong investment fund. So, hindi dapat ganun. Nandito ako para i-boost kayo. Okay? Pero, hindi ako ang magmamanage ng pera nyo. Meron nagtanong sa akin dati, Sir, saan ko i-deposit yung aking investment? Sa anong account nyo? Sabi, hindi kayo sa akin mag-i-invest. Tinuturuan ko lang kayo kung paano nyo gagawin. Hindi ako ang mag-i-invest para sa inyo. Kayo ang gagawa niyan, so dapat ma-educate kayo kung paano nyo gagawin. Ito ngayon, patutuon natin si Leia. Si Leia ay taga Bisaya. Si Jen Claro Balanay ay taga Mindanao. Si Leia, ang trabaho lang niya ay nagbebenta ng, tableya, yung kakao. Yun lang ginagawa niya. Okay? Kung makikita niyo yung Facebook niya, yan ang kanyang pinopromote. So, si Leia ay 25 years old. So, meron pa siyang 35 years. So, meron ditong 25 years old, malalaman nyo kung anong potential nyo. Nagsimula siya mag-invest recently lang. So, July 28, 2025. So, 7 months pa lang. Nung nagsimulang mag-invest kami, yung mga anak ko, yung first year namin ay negative. Negative talaga. As in parang 10%, 20% negative. Pero ngayon, ang compound annual growth rate niya ay nasa 26% na per year. So, monthly investment ni Leia ay 5K. Ang total na ina-invest niya na is 35. Ngayon, siya ay naka-invest sa BPI US Equity Feeder Fund. Ito yung UITF na nagtatrack ng S&P 500. Sinong nakakaalam kung anong S&P 500? Okay, investor talaga to Okay, magiging milyonaryo ka. S&P 500. Ano ang S&P 500? It's actually parang basket of stocks where the top 500 companies ng America is that. Okay, very good. Okay. So, dyan naka-invest si Leia. So, ang portfolio niya as of February 19 ay 35,000 at ang profit niya ay maliit lang, 2% pa lang. So, ang compound annual growth rate niya is 6.94 pa lang kasi medyo bata pa yung kanyang portfolio at medyo bumagsak ang stock market recently. Pero okay lang yan. Bakit magandang mag-invest pag bumagsak ang stock market? Parang safe, sir. Okay, mababa ang price. Okay. So, pakinggan muna natin si Leia.
Hello po, magandang araw. Ako po pala si Ailea, 25 years old and turning 26 next month. May partner na po at wala pa pong anak. Nasa bahay lang po ako at nag-extra or umi-extra as an online seller. And then, reason ko po to invest for my retirement ay dahil sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Noong na-experience ko po na magkasakit at ma-hospital, and sabi ko talaga na mahirap pag wala kang emergency fund savings, lalo na siguro pag tumanda na ako. So ayun, nagsimula ako maghanap sa online, searching about investments and listening sa mga mentors po. Then, I found Sir Jarvis po and his wife sa page nila na Retironario. And nagbasakali po ako, nag-message at nagtanong. And surprisingly, nag-response naman po siya. At tinulungan niya ako and I accept the challenge to invest and nag-commit po ako. At ayun, inorient niya po ako on how to invest international stock or fund through BPI investment account. So ayun, tinulungan niya ako na maka-open ng investment account sa BPI po para makapag-start na makabili ng stock or fund in the US fund. And nagsimula ako mag-invest noong July 28, 2025. Nagsawa ng until now, nakapag-invest naman ako monthly. I invest 5,000 per month and ang total na na-invest ko by January is 35,000. And sa ngayon, ang halaga ng investment ko ay nasa 36,513 and 11 cents. So, I gain 1,513 within 7 months na po. At ayun lang po. Maraming salamat. Okay, so bumagsak ang stock market kaya yung fund na to ay February 19, medyo mababa. But anyway, discuss ko lang kung ano yung saan siya naka-invest bago tayo magmerienda. So, naka-invest siya sa BPI US Equity Feeder Fund. So, ano tong BPI US Equity Feeder Fund? Ito ay naka-invest sa S&P 500. So, gaya ng sinabi nga ni Brad kanina, no? At ito yung performance ng fund na yan. So, mag-pay attention kayo dito sa baba. Okay? Yung annualized niya, for the past, ang lagi nyo titingnan niya yung pinakamahabang period. So, tingnan muna natin yung 5 years. Yung 5 years niya, yung Class P, ito yung peso fund. Kasi yung Class A, ito ay US dollar. So, kung mag-invest kayo dito at wala kayong US dollar, dito kayo sa Class P. So, for the past 5 years, 17%. Since inception ay 16%. Ang inception nito ay noong November 11, 2019. So, maganda ang fund na to. Isa to sa mga nire-recommend ko. Atrium Global Technology Fund at saka itong BPI US Equity Index Feeder Fund. Okay, saan siya naka-invest? Gaya ng Atrium Global Technology Fund, naka-invest din to sa information technology. Kaya lang mas kaunti yung kanyang allocation. 35% lang. Sa Atrium Global Tech ay nasa 67% yata yon. So, kung titingnan natin ang diversification, mas diversified ito kasi mas malaking ibang sectors kung saan naka-invest. So, mas diversified ang inyong portfolio, mas yung growth niya ay medyo consistent. Hindi masyadong nagfa-fluctuate. Unlike kung medyo concentrated lang sa global technology, masyadong malaki yung volatility, yung taas at baba. Pero yung return niya in the long run, mas maganda. Okay. Top 10. Ano yung pinakababa? Okay. Alam niyo yung Berkshire Hathaway? Sino nakarinig na sa Berkshire Hathaway? Okay. Ano yung Berkshire Hathaway? Okay. Warren Buffett. Kilala niyo si Warren Buffett? Okay. Si Warren Buffett, siya ang may-ari ng Berkshire Hathaway. Alam niyo ba kung magkano ang stock price ng Berkshire Hathaway? Magkano? Roughly 17,000. Okay, 17,000. Any more guess? Okay. I-ano lang natin to mabilisan lang. Ang Berkshire Hathaway ay BRK, merong Class A. Okay, ito. Tingnan nyo kung magkano ang presyo niya per stock. Magkano? 500 po. Magkano ang stock per stock? Magkano? Ano? Ito ito, yung color green. 746,500. Isang stock lang yun.
Kung meron kayong isang stock, pwede na kayong makabili ng bahay. Alam nyo, i-convert nyo yan sa peso, magkano million yan? 740,000 US dollar isang stock lang. Ganyan kagaling si Warren Buffett. Nagsimula siya dito, siguro nasa, hindi ko alam, doon. Okay? So yan si Warren Buffett. Hinaharas na ako ni Mrs. Kailangan daw bilisin ko dahil nagugutom na kayo. Okay? So, ito yung BPI US Equity Index Feeder Fund, yung performance niya since inception. So, meron siyang 15.83%. Okay? Ito yung S&P 500 ETF. Kung gusto niyo mag-invest directly sa S&P 500, yung exchange traded fund na nagtatrack ng S&P 500 is SPY. Okay? Pwede din sa VOO, pwede din sa IVV. Mabibili niyo lang to kung meron kayong international stockbroker. In this graph, ang gusto ko lang ipakita yung comparison between S&P 500 and Philippine Stock Exchange Index. Kung sa PSEI kayo naka-invest, nandito pa kayo hanggang ngayon sa baba. Kung sa S&P 500 kayo, nandun kayo sa taas. Very critical sa investing yung market kung saan kayo mag-i-invest. Dapat yung market, yung palengke kung saan kayo bibili ng inyong stocks ay stable, maganda yung economy. Gusto nyo bang ayoko namang laitin ng Pilipinas, ano? Pero mas stable ang US economy. Kaya tayo nag-i-invest hindi dahil sa makabayan tayo. Hindi tayo nag-i-invest para lumago ang Philippine economy. Kaya tayo nag-invest kasi gusto nating lumago ang sarili natin para kung lumago ang sarili natin, madami pa tayong matutulungan, doon lalago ang economy. Hindi tayo nag-i-invest dahil dapat tayo maging makabayan. Nag-i-invest tayo para sa sarili natin, para mas madami pa tayong matulungan. Okay. Tip. Okay, malapit na. Ang tip ay dapat nagsisimula sa budgeting. Kung ang budgeting nyo ay hindi nyo alam kung saan napupunta ang pera nyo, yun ang problema. Hindi nyo alam, butas na pala ang bunsal nyo, naglilik na ang inyong income. So dapat meron kayong spreadsheet saan napupunta ang budget. I-analyze nyo kung saan kayo nag-overspend. Pag natama nyo na ang budget nyo, makikita nyo na saan ano ang mga items na pwede nyong kaltasin at mag-concentrate lang kayo sa needs, hindi sa wants. Okay? A good budget would be able to determine how much you can allocate money for your retirement. A good starting point is to allocate 10% of your income. Mas maganda kung mas mataas. Yung mga anak ko, tinuruan ko yan nung 14 years old pa lang. Nagtatrabaho sila at job sa McDonald's, sa mga retail store. Maski na $100 lang yung kinita nila, nung time na yun, since sa amin pa sila nakatira, nag-allocate sila ng at least 30% of their income. So pag sumweldo sila ng $100, $30 kagad, nilalagay nila sa investment account. Okay? Maski na maliit lang yan. Pag nag-accumulate yan, saka kayo bibili ng fund. Okay? Different kinds of account. Tinuro ko dito sa mga anak ko. So, meron kayong isang account, yung major account. Dito papasok ang inyong sweldo. Pag pumasok ang sweldo nyo, ang gagawin nyo niyan, dapat meron pa kayong ibang accounts. Meron kayong emergency account, meron kayong invest account, meron kayong wants account. Pwede na siguro yung tithing account na huwag kayong mag-separate na account kasi pwedeng i-withdrawin nyo na kagad yan sa needs account. So, mangyayari dyan, once na pumasok ang sweldo nyo sa needs account, i-deposit nyo na kagad yung pera sa emergency account, i-deposit nyo na sa invest account, i-deposit nyo na sa wants account. Ano-ano itong mga accounts na to? Needs account, ito yung everyday expenses natin. Yung mga bills, pagkain, palengke. Okay? Emergency account, ito yung kailangan meron tayong pera just in case may emergency. Kung kayo, ang budget nyo per month sa family is, sabihin mong 20,000, kung mag-ipo kayo ng emergency account, good for 3 months, magkano? 20 times 3, 60. Okay, galing nyo sa mata. Okay, so invest account, mag-alat na kayo. Kung gusto nyo ng 10%, magsimula kayo sa 10%. O kaya kung 5% lang ang kaya nyo, 5% lang. At least magsimula kayo. Ang importante dito, yung discipline ng pagsisave consistently. Kasi pag hindi kayo consistent, hindi yung disiplina hindi mai-inculcate sa inyo. Okay? So magsimula muna kayo 5%, then taasan nyo 10%, 15%. And then, wants account. Ito yung account kung gusto nyo bumili ng bagong iPhone o gusto nyo mag-travel sa Taiwan, kung ano man, pag-ipunan nyo muna. Okay? Once na meron na kayong enough na pera sa wants account, then that's the time you buy it. You don't use your credit card. Credit card is your worst enemy. It can be your best friend kung marunong kayong gumamit. Kasi madaming kagaya ng isang araw, nasa airport, ang daming humaharang sa amin. Sir, may credit card na po ba kayo?
At yung mga nakukuha nilang mga kliyente, yung mga bata, 20, 25 years old. Anyway, so tithing, okay? Magbigay simbahan, or kung may humihingi ng tulong, bigay nyo na. Huwag na kayong umasa na babalik pa yan. Okay? Okay. Then, retirement planning steps. Paano mag-set ng retirement goal? Yun ang unang-una. Dapat may number kayo. Ano ang aking required rate of return? Ito yung rate of return na dapat nung portfolio ko na mag-generate para maabot ko yung goal ko. Halimbawa, kung ang required rate of return ko is 15%, para ma-reach ko ang goal ko, mag-i-invest ba ako sa MP2? Hindi. Bakit? Kasi yung MP2 will only give you 7%. Ang required rate of return ko is 10%. Ba't ako mag-i-invest in MP2? Okay? You need to find an investment product that could generate the enough rate of return to reach your goal. So, hindi basta-basta ang investing. You need to find an investment product. Ano ang mga available investment products kung saan pwedeng mag-invest? So, yan yung dapat nyong alamin. Paano kung ang kaya ko lang i-invest ay maliit? Okay? Yun ang problema. Mamaya magbibigay tayo ng example. Paano i-monitor ang retirement plan? So, meron ding spreadsheet yan. More tips. Okay? Different goals, different investment strategies. Anong ibig sabihin yan? Kung ang goal natin ay, for example, tuition ng ating anak next year, huwag nyo na yan ilagay sa stocks. Kasi yung stock is very volatile. Ilagay nyo na lang yan sa high interest account. Kung ang goal nyo is to build an educational fund, pero 15 years from now pa, pwede nyo ilagay yan sa stocks. Okay? Just make sure you know what you're doing. Okay? Retirement fund, since long term pa yan, pwede nyo nang ilagay sa stocks yan. Again, kung retirement plan, retirement fund, never put it on a low risk, low return. So, walang mararating ang pera nyo. Gigising ko na lang kayo ng isang araw, kulang pala ang inyong pondo. Diniscuss ko na yan kanina. Okay, so, ito yung mga resources na pwede nyo gamitin. Pwede kayong mag-invest using GCash. Kung gusto nyo pag-aralan yung iba't ibang UITF, punta kayo dito sa uitf.com.ph. Nandyan lahat ng UITF kung saan pwede kayo mag-invest. Okay? But just a warning na sa sobrang dami niyan, baka malito kayo kung saan kayo dapat mag-invest. Dapat alam nyo kung anong ginagawa nyo. And then yung spreadsheet, mamaya, maggagawa tayo ng actual. So kung sino dito gusto mag-volunteer, gagawa tayo ng plan nyo. As in, magkano. Okay. O sige, bubunutin. Baka mamaya ayaw nilang personal O sige, anyway. May quiz ka lang ako. Okay? O sige, mamaya na. Pwede ba malaman ang birthday mo? Hindi ako magbibigay ng regalo, ha? Itong regalo ko. Hoy, ka-birthday mo ang aming anak. 2000. Okay. Anong pangalan mo? Sean. Okay. So, si Sean ay 21 years old. Anong age mo gusto mag-retire? Pwede mas maaga. 55. O, gawin natin 55. Okay. Ang inflation rate dito, gawin natin 4%. Okay? Baba. Meron ka bang, nagtatrabaho ka na? Okay, sa tingin mo ba magko-contribute ka sa SSS? O wag na natin munang pag-usapan ng SSS. Assuming na wala kang SSS. So, kung may SSS, pwede natin consider yung SSS. Assuming na wala kang makukuha sa SSS, babami. Kung magre-retire ka ngayon, 55 years old, magkano ang gusto mong cost of lifestyle? Ikaw lang, ha? Aman. Pwede na ba sa'yo? Pag tinaasan mo, mas malaking i-invest mo, ha? Sige, isipin mo yun. 100,000. Oh, sige, Sobrang sa inflation yun. Sige, sa monthly, 100,000. Okay. So, since wala tayong pension na kinonsider, yung 100,000 mo, kung i-inflate natin yan, ilang years from now, Mick? 34 years from now, mangangailangan ka ng, yung 100,000 mo magiging 377,000 per month. Yan ang magiging cost of living mo sa future. Okay? So, sa isang taon, you will be needing 4.5 million. Just for the first year of your retirement, ha? Wala pa yung second year, wala pa yung third. Kung maglalagay tayo ng withdrawal rate na 4%, you will be needing 113 million retirement fund. Yan ang kailangan mong bunuin. Okay. Ang tanong, kaya mo bang bunuin yan? Okay. Tingnan natin kung kakayanin.
Meron ka na bang na investment? Wala pa. Okay. So, zero. Magkano ang kaya mong invest? Halimbawa, magtatrabaho ka na ngayon. Magkano ang kaya mong invest monthly? Kano? 10K. Lagay mo 10K. Kung 10K, tingnan nyo to ha, mag-i-invest siya ng 10,000 monthly. Ang total na lalabas na pera niya from now hanggang age 55 is 4 million. Pero ang kailangan niyang habulin ay 113 million. Ang iyong required rate of return, dapat ang portfolio mo should earn at least 14.65% per year. Kung Atram Global Technology Feeder Fund, pasok ka. Pero kung maglalagay ka pa ng MP2, bababa yan. Make sure pag nag-diversify kayo, naiintindihan nyo ibig sabihin ng diversification. When you say diversification, it means you diversify with the aim of reaching your goal. You don't diversify na lalong mahahatak pababa yung pondo nyo. So, in your case, Atram Global Tech, pwede na yon. So, question. Saglit, another one daw. Another one. Sino pang, raffle? Already putting in money. Okay, so kung sino meron ng investment dito para makita natin. O gusto nyo medyo may edad na, pwede natin gawin. Gusto mo, Merlin? Huwag na. Huwag na, nahihiya eh. Okay. Yung mga malapit ng senior, gusto nyo? Okay lang mo sa'yo, Dorcas? Sige. Okay, Dorcas, pwede bang malaman ng birthday mo? May 29, 19... Hindi 2000 ha. 19 tayo. 19, anong retirement age gusto mo? Ngayon na? 65. Okay, 65. So, meron pa siyang 9.27 years. Kung magre-retire ka ngayon, magkano ang lifestyle na gusto mo? Per month? 50 lang. Okay. 50. Meron kang SSS? GSIS? Okay, SSS, magkano ina-expect mo makukuha? Per month? 15. Lagay mo 15. 15. Okay. Tingnan nyo yung 15,000 yan na expected SSS pension ni Dorcas. Kung kukunin natin ang present value niya ngayon, kasi yung 15,000 yan ay sa future. Kung merong inflation rate, ang 15,000 nyo is just worth 10,000 pesos per month. Okay. So, ang gagawin natin, 50,000 yung cost of living niya, taas, Mick? Taas? Baba pala, sorry, baba. Okay, baba. I-deduct natin yung pension na makukuha niya na 10,000. So, mangangailangan siya ng almost 40,000 per month. So, yung 40,000, i-inflate natin niya sa future. So, sa future, ang halaga ng 40,000 is 56,000. So, 56,000 per month, in 1 year, mangangailangan ka ng 682. So, if we're going to apply the 4% withdrawal rate, ang retirement fund na kailangan mo ay, baba kami, 17 million. May 17 million ka ba? Yung 73 lang. Okay. Meron ka na bang investment? Pag-ibig o whatever. Okay. So, magkano ang investment mo ngayon? Roughly. Pwede bang malaman? 5 million. Okay, lagay mo 5 million. Ito ngayon etong susunod dito, magkano kaya mong i-invest monthly for your retirement? Consistently, 10K. Okay. So, kung mag-i-invest ka, ang iyong required rate of return is 11.96%. Ibig sabihin, yung portfolio mo, kailangan kumikita ng 11.96. Ito ang problema, Dorcas. Yung 5 million mo, hindi mo alam ang rate of return. Okay? Yun ang problema. Pero kung ikaw ang mismo may hawak ng 5 million, you can just invest that sa Atram Global Tech and S&P 500, pwedeng gawin 50-50. You will probably earn 12%. Kasi 10% ang S&P 500, 15% ang Atram Global Tech. Siguro nasa middle, nasa 12.5. So, kayang maabot yon. Ang problema mo, hindi ikaw ang nagmamanage ng 5 million. So, yun ang issue doon. But your required rate of return nito, ang ibig sabihin, dapat yung 5 million mo, kumikita ng 12%. Sino pa ang gustong gawing sample? Wala. Gusto niya, okay. Sige. Age, birthday. April 23, April 98. Okay. 27 years old. Okay. So, anong age mo gusto mag-retire? 55. Wow. Okay. So, meron pa siyang 27 years. Inflation, magkano ang gusto mong... May SSS ka? So, anong expected na makukuha mo? Roughly, sa tingin mo, mayroon ka bang 10,000 na makukuha? Sige, lagay natin 10,000. Okay? So, ang 10,000 mo, ang halaga niya ngayon is 3,000 lang yan. Okay? And then, ano ang gusto mong lifestyle? Cost of living. Kung magre-retire ka ngayon?
Ngayon ka magre-retire, magkano gusto mong pera na papasok sa bulsa mo nang hindi ka nagtatrabaho? 50. Okay, 50. Okay. So, anong ibig sabihin yan? Mix at sa taas mo na. Okay. So, ibig sabihin yan, ang kailangan mong, ang tinatarget mong pera is 46,000. Kasi kung may makukuha kang SSS pension, 46 na lang ang kailangan. Ang deficit mo sa projected, pag nag-retire ka at 55 is 135 or 1 year is 1.6. Just the first year of retirement is 1.6 million. So if we're going to apply the 4% rule, your retirement fund should be 40.5 million. Sa tingin mo, kaya mo yan? Okay, so kung titingnan nyo yung number, napakalaki. Pero kung i-input lang natin dito yung mga information like magkano kaya mong invest, mix sa taas, baba ulit, baba. Mayroon ka na bang investment ngayon? So wala ka pang investment? Okay, so basta, ang question ko is, nakalaan ba yan for your retirement? Okay, magkano yon? Hindi, yung current value niya ngayon, magkano? Roughly, kasi kailangan natin i-input yun eh. Meron ka bang 500,000, 1 million, 200,000? Okay, 200,000. So, magkano yung kaya mong i-invest monthly plus doon sa monthly na binabayaran mo doon? 10,000. Okay? Yung 10,000 na yan yung pupunta doon sa 200,000 mo na investment. Ha? So, ang iyong required rate of return is 13.46. Anong ibig sabihin yan? Dapat yung investment mo na 200,000, dapat nag-earn yan ng 13.46. But the problem is, alam mo ba kung saan naka-invest? Kung sa PSEI yan naka-invest, hindi mo yan kayang marating. So, importante, alam nyo ang inyong goal. In your case, you need 39 million. Dapat alam nyo rin kung saan nyo i-invest para ma-reach nyo yung goal na yan. So, bago tayo magtapos, 4 o'clock na, any more questions? Kung meron kayong ibang tanong, kung pwedeng lapitan nyo na lang ako. Okay? So, kung wala na, thank you very much sa pag-attend. Sana madami kayo natutunan. Okay, salamat po. Salamat po. Nga pala, i-Gmail nyo na lang po siya. Gmail nyo. If you have more questions, kasi it's really, pag nitty-gritty na, this is why he said at the beginning, this is general only because your situation is different from the situation of your katabi. We cannot do all the analysis today for everyone. Pero next week, birthday ni Jarvis, kaya may pa-surprise birthday cake ako sa kanya. February 27. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Ably assisted by Alpha. Siya ang aming coordinator. Hipan ba? Wish. Sana manalo sa loto. Thank you. Okay, so with that po, pwede na tayo mag-merienda. Yeah.